So kung magpapalit kayo ng cable, hindi lang palit, ito importante to, dapat gagawin nyo to. Ang hirap pala bunutin na ito. Hello, kamusta? Ngayong araw na to, mag-aayos naman tayo ng speedometer. So after ng Bicol ride ko, napansin ko mga ilang few days after ng Bicol ride ko, hindi na gumagana yung odometer tsaka yung needle dun sa speedometer natin. So ngayon, papalitan natin ng speedometer cable. 4 years, tama, after 4 years, tsaka siya nasira. Then, ito lang yung first time na magkakabit ako ng speedometer cable. Tinignan ko naman, napakadali lang naman pala. Akala ko mahal, pero nasa 54 pesos lang yung isang speedometer cable. So tara, palitan natin. Ito, hindi na siya gumagana, pati yung odometer din na din gumagana. So mangyayari niyan, itong cable na to, tatanggalin natin. Sundan nyo lang tong cable na to, papunta dito. Dito. Yan. Diyan. Ang kailangan lang natin dito, plies. Ayan, kita nyo na. Ito. Yan yung iikot natin para matanggal tong cable. Ayan. Tapos mga lods, tingnan nyo na mabuti kung saan yung kable, kung saan nakapwesto yung kable. Kasi kapag kinabit nyo yung bagong speedometer cable, ganun din nyo dapat ikabit yung kable. So ayan, ito yung kable, papasok dito hanggang dito. Ayan, sa loob, nakapasok dito sa bakal. Punta sa papunta sa dito. Sa part na to, kailangan nyo ng screw. Kasi, itutulak nyo yung dito. Ayan. May tutulak kayo dyan. Tapos, bubunutin nyo. So, bakit ba kailangan natin ng speedometer? Siyempre, bukod sa mas accurate yung speed reading natin, mahirap pumasa pag dadamhin mo lang yung speed, lalong-lalo na sa mga long ride. Sa haba kasi ng biyahe, minsan nasasanay na tayo sa speed na akala natin mabagal lang. Pero hindi natin namamalayan na sobrang bilis na pala natin na pwedeng mag-lead yan sa aksidente. Hirap pala bunutin na ito. Mahina lang ako. Try ako nang maghanap ng YTX speedometer cable malapit sa amin, kaso wala akong nahanap. So kung naghahanap kayo ng ganito online, nilagay ko yung link dyan sa description na para pwede nyo siyang mabili. Mura lang naman to. Sabi ko nga sa inyo, since naka-drum brake tayo, kailangan alam natin yung accurate speed reading natin para alam natin yung allowance na pwede nating ibigay para sa reaction time natin. Ito yung papasok sa speedometer. Ito. Tapos ito yung papasok natin sa dun sa binubunot ko kanina na hindi ko matanggal-tanggal, na ang hirap-hirap. Ang mangyayari, itutulak natin to, ito mismo, yan yung tinutulak ko tinutulak kong pag tapos bubunutin natin. Pero for some reason, hindi ko siya mabunot. Wait lang. So may gagawin pa tayo, bago natin ikabit mga loads, may gagawin pa tayo dito. Ang speedometer din ay reference natin yan kung normal ba yung motor natin. For example, last time nung nag-Bicol ride ako, kung hindi nyo pa napapanood, check the description below. Naplatan ako bigla habang nasa high speed. At nagtataka ako, hindi ako maabot ng 60 km/h. So yun, nalaman ko agad na may mali at naitabi ko yung motor para i-check at may prevent yung further damage sa interior natin o sa rim. Ang hirap pala bunutin na ito. At sa video, madali. Ayun, so susungkitin ko pala. So gumamit ako ng mas maliit. Kasi kailangan ko sungkitin. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap tanggalin to. Sa video kasi na nakita ko, ano lang siya, madali lang siyang tinanggal. Ito, naupod ko na bago siya matanggal. 4 na taon ba naman nandun Ito, yung haba niya, ano din? Sa original, medyo makapal na yung goma. Dito, medyo may goma siya, pero malambot. Pero okay naman siya. Ano may pinagkaiba? Kapit na natin to.
Nga pala, sa mga nagsabing wag yung open spanner, bumili na ako ng na 17mm na saktong-sakto sa YTX natin para hindi pudpud yung thread. Hirap kasi hanapin ng 17mm. Ang daming bumibili. So ito yung bago natin. Nandyan yung link sa description. Wala kayong mahanap malapit sa inyo. Pasok natin to dito. Hirap ah. Kailangan lapat to din eh. Dito eh. So, yung pasok. Yung ano niya, yung mechanism niya na pinakita ko kanina, maglalak dito. Ayan, naka-ano na siya. Nakapasok na siya doon, nakalock na siya. So kung magpapalit kayo ng cable, hindi lang palit, ito importante to, dapat gagawin nyo to. Kuha tayo ng ito. Kung gusto nyo ng 2T, pwede naman 2T, basta bago, wag yung use oil. Compare nyo yung dati niyang kable sa original. Yun ang laki ng difference oh. Diba? Kapal yung goma nito, yung protective. Pero itong 57 pesos manipis. Pero okay na muna yan pansamantala. Hanggang sa meron na kayong pang ready, yung original. Tapos ipapasok natin siya dun sa butas na pinagtanggalan natin ng kanina. O nga pala kay Kuya Gabriel ba yun? Tagas Gabriel sa San Antonio. Iniipon ko pa yung mga ano mo. Pero sa'yo lahat yan. Huwag ka mag-alala, hindi kita nakakalimutan. Testing natin kung gumana yung ginawa natin. Ayun! Ayos na, yun na, gumagana na. So speedometer cable lang. Grabe, after 4 years ano? After 4 years bago siya nasira. So overall, sobrang importante ng speedometer mga lods para sa awareness natin at wag na wag tayong magre-rely sa pakiramdam lang. Dahil bawat lugar, iba't iba ang environment. Yung minsan, yung 60 km per hour sa local road, parang 40 km per hour lang yan pag nasa highway.